Now is really the time para i-share ko. Tapos wala pa sa atin, no? Jumbo yan. Alam niyo, sobrang dati ko pa gusto ang dami kong video na hindi ina-upload. Ganito, kinakausap ko yung camera, sharing my experiences with God. But now I want to take this time kasi meron na talaga akong totoong camera. Kanina, hindi na ako nakapag-vlog and video habang kumakain. Just to give a backstory, yesterday kasi, nag-message ako dun sa friend ko from my previous work na old friend ko na rin from high school. Tapos, kinamusta ko yung 2 dogs na pinapakain and inaalagaan namin sa smoking area ng company namin dati. Tapos, bala ko nga kasi silang dalawin this next weekend or next weekend. Just a visit lang. Kasi nga, dati araw-araw ko silang pinapakain. Tapos ngayon, naiwan ko na sila doon. Nasad ako kagabi kasi sabi niya, almost a month niya na daw na hindi nakikita yung 2 dogs. So, grabe yung worry ko. So, ang ginawa ko is, nag-post ako sa Tubong May Kawayan group. And so, nag-post ako doon ng picture nilang 2. And ito pala yung 2 dog. So, ito sila. And sobrang hopeful ako na may nakapag-adopt. Kasi meron din akong isang stray dog na inaalagaan doon. Color brown naman siya. Ito naman siya. Then, nung pinost ko to, doon sa Tubong May Kawayan group, may nag-comment sa akin na may nakapag-uwi na pala. So, I was hoping na meron ding nakapag-uwi dito sa 2. Fast forward, ito na kumakain na kami kanina nga. So, di ako nakapag-video kasi nung nag-post ako, may nag-comment na hinabol daw nila yung aso daw, si Chuchu and si Chuchay. So, hinabol daw ng anak niya. Kasi nga nag-work din dun sa same company ko yung anak niya and inaalagaan din pala nila yung dog. Nahuli pala ng pound and tutubisin niya sana nila. Kaso, parang may due process pa ata. I don't know, sa parang di pa nila nakukuha din. And sobrang nasad din nga daw sila kasi inaalagaan nila. Tsaka sobrang bait din kasi talaga ng 2 dogs na to. I swear, sobrang bait nila. Nagpapapet talaga sila. Though tumatahol, which is normal naman sa aso kasi yung tumahol. Hindi naman sila galit na nananahol, like mga ngagat. No. And ayun, habang kumakain kami, nag-breakdown ako ng malala. As in, kasi pinaka-fear ko yun sa lahat ng mga stray dogs na naaalagaan, na papakain ko. Lagi kong prayer is, hindi ko man sila makuha. Hindi ko sila kayang kunin lahat. Hindi ko sila kayang i-save lahat. But I always pray to God na at least wag man lang sana silang makuha ng dog pound. Kasi hindi pa ako nagpupunta ng dog pound. Pero from all the people na nakausap ko, na nanggaling and nagpunta sa dog pound, sobrang grabe yung sitwasyon. Kakamatayan and ang worst pa doon is yung mismong mga LGU, sila mismo yung nagbibenta ng mga aso para sa mga kumakain ng aso, mga ngata. Sobrang yung naging fear ko kanina. And I'm so sorry to God, pero nagtatanong talaga ako na sa lahat kasi ng aso na pinagpipray ko, na naalagaan ko, na pakain ko, na stray dogs, kahit isa, never pa akong binigunigan. Kahit yung mga nadadaanan ko lang lagi papasok sa work, di ko naman naaalagaan, pero lagi ko silang pinagpipray. Never akong binigunigan. Kasi yung nadaanan ko lang, tanda-tanda ko, nadaanan ko lang lagi yung aso na yun. Grabe skin condition niya. Pero everyday ko lang siya pinagpipray. Pero minsan, nakakalimutan ko kasi hindi ko naman siya naalagaan, hindi ko nahawakan, hindi ko rin napapakain. Talagang prayers lang. Sabi ko, Lord, enough naman na siguro yung prayers. Malaking bagay din yung prayers doon para makatulong ako dun sa aso. Kasi hindi ko sila kayang kunin. I know how powerful the prayer is. So, nag-pray ko and then randomly, I saw a post na nakapost yung aso mismo na nadadaanan ko lang. May nag-adopt na, may bahay na ginagamot yung aso. Diba? That's just one of the experiences na meron ako when it comes to dogs
and my prayers. By going back, habang kumakain ako, yun yung nabasa ko. So, tumulo agad yung luha ko. Kumirot din agad yung dibdib. Sobrang sakit talaga kanina. Nagtatanong ako kay God kung bakit. Ano ka akong dahilan? Gusto ko malaman yung dahilan. Alam ko may dahilan. Hindi niya gagawin yun ng wala dahilan. Hindi niya gagawin yun for the bad. I wanna know the reason. Pinipilit kong tanggapin kanina. Alam niyo, nagpa-flashback sa akin lahat na i-imagine ko ano yung nasa isip nila nung dalawang dogs na dati ang saya-saya ng buhay nila. Free roaming sila, ang dami nagpapakain sa kanila, ang dami nag-aalaga sa kanila, ang dami nagpipet sa kanila. Like, siguro makikita mo sa parking lot, you know, yung mga nakatambay na may mga camping chair, mga employees na tumatambay dun sa parking lot. Kasama siya dun sa circle na yun. Ganon siyang ka-importante sa mga tao na nandun. Ganon din yung inclusiveness na naranasan niya. Alam niya yung love from the other people. Inisip ko pa baka nung hinuli siya ng dog pound, akala niya ipepet lang siya. So, grabe yung breakdown ko. Hindi ako nakakain. Hindi ko na naubos yung food. Bago ko mabasa yun, nagpapakain pa ako ng stray cat. So, nawala na ako ng gana talaga kumain. Iyak na lang ako ng iyak. Hindi ko ito tinatanggap ko. Sabi ko, wala na akong magagawa. And may nag-comment kasi na sa may kawayan daw, yung mga aso kapag nahuhuli, hindi umaabot ng 1 week. Parang 3 days lang daw kapag walang nag-claim, papatulugin na daw. So, ang dami tumatakbo sa utak, ang dami kong regrets, ang dami kong panghihinayang na bakit kasi ganito yung sitwasyon ko, bakit hindi ko sila kayang kunin, bakit hindi ko sila hindi ko man lang sila nadalo bago sila mawala. Grabe na yung grief ko kanina. And, there's a good news. God really does hear my prayers. Isipin nyo walang-wala na talaga yun. Wala nang pag-asa kasi may nag-confirm na nahuli ng pound. Lahat to lahat sinasabi. 3 days lang walang mag-claim sa aso. Wala na. 3 days. Ano na ngayon? 1 month na. Almost a month na. So, i-expect mo ba na buhay pa? But, God moves differently. It really is. God moves in mysterious way. And ito na nga. Lahat ng mga taong nakakilala doon sa aso, doon sa comment section, sobrang lungkot na rin. Shinare ko na rin sa mga friends ko na nag-aalaga about dun sa nangyari na may nag-confirm yung nahuli na ng pound and confirm na ng mga taong galing sa pound, may experiences with may kawayan pound. There's something in me na hindi ko matanggap kanina. So, nag-message ako kay Miss Anna from Max Furry Friends Animal Shelter. I asked her, gusto ko lang i-confirm kasi iba pa kasakali ako na baka hindi pa naman napapatulog. You know, miracle, baka ganun. So, message ko si Ma'am Ana if ito po ba na 3 days lang napapatulog na yung mga. So, sabi ko, ito po kasi naalagaan namin dati sa company namin. Kaso, nag-resign na ako. Ko-confirm ko lang po sana kung totoong 3 days lang pinapatulog na kasi most a month na hindi nakikita ng mga dating ka-work ko, yung dalawang daw. Sabi niya, oo, 3 days lang daw talaga pinapatulog na. Pero kung mag-iisang buwan na daw, sobrang malabo na daw, nabuhay pa. Lalo akong nasad. Lalo akong nalugmok. Kasi na-confirm ko. Sabi ko kay God, okay po, tatanggapin ko na to. Tulungan ako matanggap. Kasi hindi ko matanggap. Nag-search pa talaga. Ngayon lang ako kaka-search ko sa Safari. Search ako kung paano maka-get over from guilt. Sa sakit na yung feeling na hindi ka makatulong. Gusto mo tumulong pero hindi mo matulungan. Gusto mo makarinig ng mga comforting words. So, nag-search talaga. Pinipilit ko talagang tanggapin kanina. And then, randomly nang nasa SM na kami. Biglang may missed call. May missed call kanina. Ano muna inintindi kasi isip ko, mamaya na lang, malungkot ako. Pero ito yung, may-ari ng shelter, si Miss Anne. Mag-check na ako ng phone ko kasi kailangan magbayad. May chat siya na ito yung kanina, sabi niya, kung 1 month na baka wala sila. Miss call siya. Hindi ko nasagot. Ito yung miss call niya. Tapos, sabi niya, adopted na sila. Tumawag ako sa Citibet. Diba? Paano nangyayari na gano'n? Paano? Diba? Paano? Galing. Sobrang galing. Grabe, I'm so amazed by God. Isip ko, aso lang yun. Talaga mapaglalaanan ako ni God ng gano'n. Yeah. God is really very personal. You just have to be really specific with your prayers. And wala pa akong nabigo. I swear, promise, buong buhay ko. Wala pa akong prayers na sinabi, na specific prayers. Tapos hindi tinupad ni God. Ewan ko ba?
But you have to set your intentions with your prayers. You know, hindi dapat selfish lang. Maging dependent ka pa rin kung ano yung will. Pero sabi ko lang talaga kay alis ko po dito sa company ko, ang prayer ko lang for these dogs. Kasi nga mamimiss ko sila. Sana hindi sila makuha ng dog pound. And then, nung nakuha sila ng dog pound, akala ko masyado na ako. Iniisip ko baka masyado na ako mapaghiling. But then, God said, no, I hear you. God really listens to our hearts. Ganun. Nakuha nga siya ng dog pound. But God has a better plan. Pinag-pray ko na hindi sila makuha ng dog pound. Pero kung hindi sila nakuha ng dog pound, baka nandun pa rin sila sa previous company ko, sa establishment. Baka wala pa rin silang bahay. Pero yun pala yung dog pound. Yung way para iuwi na sila. God is just so good. God really hears us. Our papawis again in Philippine Arena. So, sunscreen lang. Yan na baliw. Hi! Ano? Vlog kayo, nakita ko ah. Tita, bye-bye po. Kakadating lang namin ng Philippine Arena. Ay si ate. Ay si kahit ko. Ay nga, ito ako. After this, pupunta na kami ng Balagtas. Just like the usual. Now, kausap ko yung pinsan ko from Japan kasi nagpapahelp ako sa kanya to surprise my mom for Mother's Day. Prepare kami ng surprise today na lang. Kaya lang problem is, hindi namin mahagilap kung nasan si mama. Pinya kanina, bibili lang siya ng kwek. Ng panggawa ng kwek-kwek. And then, hindi na namin alam ngayon kung nasan siya. So, ngayon, nakadepende lang ako sa pinsan ko. And I hope it will be successful. Hi, Boom! Tsaka, Pika? Pika? Sabi mo, Pika, Boo. Bibi! Huwag mong pagtawa ha. Lolo niya matangkad. 6 foot. Mayroon malaki. Yeah. Kain ka lang. Ikaw uubra. Wow, babe! Ito X! May X siya. X. Ako X! Ako X! Go home. I mean, Ano mo ba? ayun, malaki. Ano yun? Ayun oh, malaki. Oh, babe, panis ka. Up! Wow! Oh! Madali lang yan! Baba ka! Ate namin yung bata, tanga! Chiki! Sabi ko sabi din ni Kuya, bumalik kayo. Magigiting na ina. Wipes? Gusto mo wipes? Ay, pogi! Ay, ganda pala. Nakakalakaw siya ng pulse sa badminton. I'm so drained right now. My energy is so low. Aside from all the happenings yesterday, this video will be very unproductive.